Parang sira ulo. Baka ganyan kayong mga alpha sa aming mga CR152. Unang sa lahat, kahit 125 yan, eh sobrang ganyan. Bigat kaya ng CR152. Tapos 150. Ano pa ba? Manipis gulong nyo. Ano pa ba? Pwedeng sabihin walang gasolina yon kasi may gasoline station doon, no? Nagwawalis yung gas girl. No, baka mamaya hahabol na naman yan. Ginagawa niyang matik eh. Inuugali nyo, pag-uugali ng matik na laging may gustong patunayan. Ang bilis pag maniho. Laging 100. Bis kasi na pag ganun.
na hirap. Ang nagmamabilis dito. Yeah, YTX. Poging YTX. BIR. Small time BIR.
na nung meron. Fiesta na nung ano. Kumita kamot ah. Ay! Tayak mo lang Mildred. Wala kayo la. Diyan na yata yun. Yung tinatawid sa balsa yung ano. Yung matser. Putik ano ng oras. Nagpipistahan na sila eh. Dito pa rin ako.
abroad mo pagpaparigat. Doon. Dito ka na lang. Rides, PH. PH. Proctol and humble. Lo? Pagsasakyan talaga ang nag-ano eh. Kailangan sa likod ka. Pag kang overtake. Kasi may pag-anon pa. Imbis na pag-anon. Kasi sasagid yung gilid nila. Ha? May tumigil na sasakyan sa harapan mo. Ikaw na po, na motor ka. Tumigil ka rin. Huwag kang overtake kaliwa o kanan. Ha? Kasi walang magpaparada sa gitna ng kalsada. Huwag kang tingi. Ha? Dapat buo ka, hindi tingi. Ha? 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 Oras lubak. And that's the song of lubak. Dug 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 dug. Ay grabe. Pinato yung lupa na may kasamang mga buhangin. Oh. Lubek nga eh, lubek. Naku, pag mabilis ka tapos sinundan mo yung linya, naku. Good luck. Good luck na lang kung saan parte ka tatalon. At G-gym lang. Parang gusto kong umimbento ng papatok na business. Yung di ba yung mga bata pag birthday party mahilig sa na to, spaghetti. Di papangalanan ko ng roaming spaghetti. Spaghetti for kids, di ba? With hotdog. Di ba? Kumbaga imbis na pandesal sa umaga, spaghetti sa umaga. Di ba? Ang daming bata. Kaya pwedeng bumenta. Malaki ang potensyal. Yung tricycle ko, papagawan ko ng pang business na sidecar. Tapos kayang bibilhin kong tililing o pot-pot. Tililing na lang para isipin nila, di ba pang pot-pot madalas pang umaga yan, o di ba may nagpopot-pot rin pag gabi yung balot, o di yung tililing na lang ang bilhin ko para mawindang sila umaga may nagtitililing yan, ice cream. Tapos titignan nila, maku-curious sila. Dahil sa pag-curious nila, makikita ka nila, uy, wow, spaghetti sa umaga pala. Spaghetti for kids. Nabibilhan na nila ng ng pang-umaga yung mga anak nila. Diba? Ang galing.
Oo ano, pwede kang yumaman dun. Galing ng business. Siyempre, tililing talaga yung pipiliin mo kasi mayroon kang tililing. Di ba? Spaghetti for sale. Pinaka market mo for kids, kaya ilagay mo for kids. Siyempre pang adult rin. Ano, for kids and parents, gano'n ang ilagay mo. Haba ng name pero sa baba lang naman yun Spaghetti Buzale for kids and parents. Yum, lagyan mo ng yum para ano. May psychological effect rin yan kahit pa paano yum, sasabihin nila sa mga isip nila. Tapos magbenta ka ng ano, ng hot version at cold version. Wag lang yung ano, naka-ref version syempre umaga kasi may mga bata na gusto yung ano, hindi mainit na istapegi. Oo. Madalas nga mas gusto pa nila yun kasi nire-ref pa nga pero syempre umaga. Kasi pag as in chilled yung isang version na ibebenta mong ano, spaghetti, o di baka magka-pandemic sa barangay nyo. Sisipunin lahat ng mga bata tapos sasabihin nila sa'yo nang galing yung pandemic. Oo, di ba? Ganun. Kaya normal na temperature lang, hot and huwag mong isa ilagay na cold, baka hindi maintindihan ng mga iba ano kaya, warm, lukewarm, normal temperature, ano ba mga ka-business? Ayos iba na ang vlog natin, nagmumotor tapos tungkol sa business. Mga ka-business, spaghetti Buzale in the morning. Bebenta kayo dyan kasi mahilig nga sa spaghetti ang mga bata kaysa pansit. O kung gusto nyo dagdagan nyo ng pansit para ano, pero syempre matabaho na, dalawa niluluto mo, kaya focus ka lang sa spaghetti Buzale. Putik, ang bagal ko kung ganito. Ni-entertain ko sarili ko. Wala na, late na kami. Sigurado 30 minutes na kaming late. Walang buong ano, duration ng simba. Kung saan pa may diretsong bangin, saka ako tumitingin sa gilid ko para tignan ang beauty ng malalim na ano. Naiisip nyo rin ba, kahit nung bata kayo, paano kaya nung teenager kayo, paano kaya kung maglagay sila ng kahit isang buhaya lang dyan, para misteryo, may nawawalang naglalaba, hala, wala namang buhaya sa tubaw, ay sa aringgay pala, may gago palang naglagay, may mayaman na may saltik na naglagay. Di ba? Tapos habang naghahanap yung mga rescue, yung mga nagkausisang mga walang trabaho, mga mamas boy, papas girl, o di magtayo ka ng stall mo, magpakain ka doon. Business ulit, ha? Oo. Wow, GL friend. Wow, lonely.
Wala na to, ang bagal ko na. Concentrate ka muna, huwag mo mag-vlog lang. Wala naman akong paper vlog na ano, mabuti tungkol sa pagmumotor. Teka nga pala, tungkol nga pala sa upshifting, no? Diba yung downshift, rev matching, yung ano, yung engine braking, pinag-usapan na natin. Oo. Ngayon, ito naman tayo. Upshifting. Kumbaga sa upshifting, itong throttle lang ang babaliktarin mo. Diba? Sa downshift, bibigyan mo ng rev. Diba? Dali. Diba ganito? Ganon yung ano, yung downshifting. Ngayon naman, yung upshifting, imbis na rev ang bibigay mo, i-disengage mo yung throttle. Oo. Ganito, sandali. Downshift muna tayo. Downshift. Tapos pagka-upshift tayo, tignan nyo, papansinin nyo. Pinagsabay ko lahat yung tatlo, pero ay sandali. Dito na pala tayo. Pagsasabayin ko rin yung tatlo ng mabilis, pero decelerate ang gagawin ko, hindi accelerate. Yan. Dito tayo sa bridge mag-example. Pansinin nyo Di bale, sasabihin ko naman kung ano, upshift. Siyempre sa dahan-dahan, huwag nyo gawin yun. Mabibigla yung makina. Lipat tayo ng linya. Upshift. Upshift. Tignan nyo. Ganun. Upshift. Ngayon naman downshift. So ganun lang. Huwag na nating pag-discussan ng malayo pa, para short lang yung video. Nung pwede nyo ulit-ulitin, observe nyo na lang, ha? Kung gusto nyo pang panoorin, sige lang. Pero tapos na yung vlog natin. Pero kung gusto nyo lang panoorin nyo, i-observe nyo ang ginagawa ko. Kung nahuhulaan nyo kung upshift o downshift, kahit hindi nyo narinig yung ano, makina, kasi hindi naman to 1000cc, di goods. Wala nyo na lang kung anong mga ano ko. Nagmumotor naman kayo, alam nyo naman kung saan ako mag-upshift o downshift Siyempre, kung may ganyan, alam nyo naman na downshift yan, kasi may pedestrian. Siyempre, pag ito na, may tatawid, alam nyo naman na upshift na to. Ganun. Babalik na naman tayo sa San Fernando. Doon tayo magsisimba. Ang layo ng pagsisimbahan, isang oras na biyahe. Hoy, nakabukas na ang ating Caltex. Oh yes. Caltex with Techron. Para hindi mo na kailangan yung bumili ng mga nilalagay sa gasolina para makalinis ng carbon deposit sa inyong mga cylinder head, gears, makina na nagbabara, para ayos na ayos yung daloy ng ating oilness. May Techron rin ba yung ano nila, regular gasoline nila? Parang wala. Nagpagasolina no ko sa tricycle ko ng premium ay ng Techron parang premium lang yung nakita kong nasulatan ng Techron. Hiwalay pa yata sandali,
meron pa yatang ano, premium sila ng walang Tecron. Ewan ko lang. Hindi ko lang sure. First time ko kasi magpagasolina sa Caltech dun sa San Fernando eh. Pero yung ano, Tecron nila talagang 95 octane. Kaya siguro dito sa CR152 ko na regular ang gas kasi mababa lang naman ang compression ratio. Eh, ito na lang yung bibilhan natin ng chemical na nilalagay sa gasolina para maka-scrape ng carbon deposits. Mahalaga yun. Huwag nyo tibarin. Sabi daw every 3,000 kilometers kung susuman every palit ng change oil ng mineral oil nyo, kasi 3,000 ang maximum na yun ng mineral oil, eh maglalagay kayo nyo noon. Pero ako, umabot pa ako ng 6 years bago ko linagyan ng ganon, genuine from Yamaha, yung aking Yamaha na motor. Eh ang oil nun fully synthetic ZM9 pagka naman 10W40, pinapaabot ko yun ng 5,000 kilometers bago ako mag-change oil. Yung mga nag-change oil ng fully synthetic ng 1,000 kilometers bago sila mag-change oil, mga bading! Bading ba o tawag dun o tanga? Oo. Grabe no, every 1,000 hayop. Kahit pa nga 3,000 nakakatawa ka na eh, para kang tanga eh. Wala, ano ba? Yung 1,000 pa kaya? Hayop ka. Ang yaman mo naman at napaka-aksaya. Pero hindi tungkol dun eh. Ayaw mo kang kasing maniwala. Sinabi na nga na kahit 7,000 pa nga lang yung ng fully synthetic kilometers bago mo palitan. Tapos sasabihin mo, ano yan? Sasakyan? Bobo! Sasakyan umaabot ng 12,000. Ha? Malaking makina pa yung mga yun. Eh yung sa atin, syempre, per litro lang tayo, ganon. Pero sige, sabihin na natin 4 liters na big bike. Kada 5,000 sila nagpapalit. Yung mga maselan, noon maselan ako eh. Pero hindi ako tanga. 4-5 ginagawa ko. Nung bago pa. Ganun. Pero hindi nga ako tanga Hindi 1,000, hindi 2,000, hindi 3,000, hindi 3,500, hindi 4,000. 4,500. Kasi medyo tanga rin ako noon eh. Walang tiwala sa sinasabi ng internet eh. Tsaka ng mga manufacturing mismo na may umaabot pa ng 7,000. Pero kung susumahin mo sa internet, meron pa dong 8,000 kang mababasa eh. Pero ako hanggang lang talaga ako. Pinakamatagal na siguro yung 6,000. Depende kung gaano ka-quality yung ko, yung 10W40 na fully synthetic. Pero sa ZM9 ko talagang nagpa 5,000 lang ako doon. 5,500 sana, pero kaya 5,000. Kaysa naman 4,500. Doon na tayo sa gitna. Gitna dapat ng 6 eh. 5,500 dapat eh. Ginit na ako sa basta doon 1:1 ay 1:1, not 4,000 or 4,500, not 6,000, it's 5,000. Kumbaga eksaktong 5,000. Kumbaga yung 5,000 ko, pag nakita ko ng 5,000, syempre umaandar pa ako, baka umabot yan ng 5,200. Tsaka ako magpapalit. Basta doon na ako nagbibigay ng time na mag-change oil after 5,000 kilometers. Kaya minsan umabot ng 5,200, 5,300, 5,280.
Oh, yeah. Scooter lang eh, ang bilis-bilis magpatakbo. Oh. 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 Huh. Oh. Tapos gilid pa ng gilid. Putik. May traction control yan, NMAX mo. Oh, baka meron nga. Sige lang. Oh, may combi brakes naman o kaya ABS yan eh. Yun siguro ang dahilan. Siguro hindi kasi ako nakasubok ng kahit anong matic. Semi-automatic, oo. Oo. Pero yung automatic wala pa akong nasubukan. Siguro ang ganda siguro talaga ng combi brakes niyo. Yun oh. Hindi kayo mabududulas kaya kahit walang engine brake, pasok sa portal. Ganda siguro ng ABS talaga Lako rin. Masarap ang nila dyan ng sanggip nila. Lako rin dito sa Bawang. Suzuki All Jimny. Nangarap ng nanay mo na sasakyanan. Putik ng oras. Ang bagal ko. Hindi na ako nagmamabilis. Ngayon wala akong angkas, saka ako may hinak ko. Makulimlim lang, hindi pa maaga. Ay hindi na maaga, Rex. Late ka na, makulimlim lang. Aba, itong coaching to Bios, safe na safe magpanda. Hey, kaba pa rin ba yun yung lako rin? Oo yata di ba? Pag arco yun na yung yung boundary. Yun na yung boundary, di ba mga pare ko ay. $80 lang ang pinakamabilis natin. Huwag nating wina 100 na naman. Hindi pa masyadong batak, hindi pa masyadong mainit talaga ang ating makina. Itong CR152 pag sumobra na ng 1 hour, sumobra na yung 1 hour yung andar sa kalsada, gumaganda na. Putik, parang hahabulin mo na lahat eh. Napanood nyo yung video ko na nakipagsabayan ako sa ewan ko kung Duke 200 o 390, pero sa tingin ko 200 lang yun eh. Loud lang siguro rin yung exhaust nya, kasi parang hindi sound inline 4 eh. Inline 4 ba ang 390? Ewan, basta ay posibleng 390 yun. Talong-talo talaga ako dun pag 390. Duke 200 yun. Siyempre hindi ko mahabol, pero nasasabayan ko, nahahabol ko. Ay, nalilikuran ko. Ganun. Baka yung takbo ko doon consistent na traffic pa noon Consistent na mabilis, hindi ko na matandaan. Basta ang taas ng RPM ko doon na consistent na medyo mataas yung RPM ko doon. Pero pag ganito, wala pang 1, hindi ko talaga binabanga. Memorize ko na itong CR152. Ganito pala. Hindi magandang iba na pag dito na nga lang tayo. Na naman. Ay, Bawang the traffic. Oh, ginawa mo na namang enduro. Bakit bang meron? Baka mahuli tayo dyan ginawa nating enduro Anong meron?
Ay, grabe talaga sa Baguang. Wala pa tayo sa sentro, traffic na. Baka may namatay na naman. O procession na naman. Oh, ito naman hindi tumitingin. Bisa naka-overtake na ako eh. Pag tayo magmadali, isa lang ang buhay. Ang labo mo, Jong. Hey, baby. Hi. I am your baby. And you are my baby. Uy. Losot na sana ako sa truck, hindi lang sa tricycle na yun. Pero easy lang tayo. Sinasabi ko nga, isa lang ang life. Hindi rin nagge-generate ang paa. Ang kamay. Pag nagulungan yan, tapos ka na. Ganun yun. Yung bus, grabe kong dumikit. Hanggang ngayon pa rin walang disiplina yung mga yan. May konting magnifying ang side mirror natin. Tapos pag tinignan mo pa ang lapit-lapit, big sabihin talagang dikit yun sa'yo. Bubusina pa. Gusto pa talaga akong pagilidin. Gumilid lang ako konti para safe ako eh. Gusto akong git-gitin. Ayop talaga yung mga yan eh. Kahit nga itong mababa yung mga kotse, hindi okay yung ganun eh. Concentrate na tayo dito sa Bawang. Baka di pa tayo umabot sa unang sentro sa katarantaduhan ng iba. Takot ako dyan sa gilid. Tapos yung mga scooter ang bibilis sa gilid. Sabihin nyo na akong bading. Sige lang, sabi ko nga isa lang ang buhay. Masyado kang bading. Okay, sige, problem. Kung safe naman ako dito at hindi alanganin eh.
Okay, maging bading. Ito sana, ganitong kilid, pero meron tricycle na naman. Mabibisit ako sa tricycle eh. May tricycle lane na naman ako. Yan ang sinasabi kong dapat na nasa gitna yung mga tricycle. Ay naku, aba na bahala lang eh. Joke lang. Siyempre may mga tricycle na sobrang bagal, eh, kailangan rin talagang nasa gilid all the time. Ito na si Loser X. Di natin kaya yan kahit ganun ang pangalan, Loser X. Oh, sige, NMAX, sige, banatan mo. Oh, ano? Oh, sige, hala. Nagpapalit ng linya dito, mga hunghang. Oh, banatan nyo. Palit-palit kayo ng linya dito banda. Ani mo na may 1 oras itong haba ng bridge na to. Mga ayaw sumunod. Buti pa yung mga naka big bike sumusunod. Ayop, nakalimutan ko yung memory card ko. Tagal-tagal ko dun eh. Hindi pa ako nag-memory. Chill lang si Manong. Nasa sayo na yan kung overtake pa ako, hindi. Ito na yatang pinakamabagal na tricycle na nakasabay ko. Pero wag kang maiinip. Di bali nang matapos na yung simba. Kung hindi ka naman agad pupunta, hindi mo pa sigurado kung langit ka. O di na inipren yung may sasakyan. Wala pala kayo eh. Di aircon ka na nga eh. Grabe Manong, ang bagal mo. Putik. May yellow lane pa pala doon. Pag hindi pa kasi tapos, hindi ka pang overtake. Na-erase lang yung yellow lane. Yellow lane pa na bawal kang overtake. Kada pupunta ako sa bawang, gumigilid ako dyan. Subukan nga naman natin dito sa gitna. Hindi, yung gigilid na naman ako dun. EcoSport. Parang hybrid to. Pero hindi, matagal ng unit yan eh. That's not a hybrid. Chef EcoSport. Gilid na tayo. Ay, patata. Ito na naman yung truck. Basta tigin ko sa lahat ng mga truck, mga bus, basta malalagay yung sasakyan, si kamatayan. Ay hindi mo pwedeng ano yan, pinipinapinahan sa gilid niya. Asahan mo talagang hindi kakitan yan, promise. Tingnan mo, tuwing o-overtaken mo itong mga truck, tsaka naman may sagabal sa pag-overtaken mo. Ganyan kagaling ang demonyo. Tsaka ang ganda naman no. Hindi lang maganda, cute pa, tangkad pa. Oh yes, mabagal tayo, don't worry, be happy. Kahit hindi tayo mabagal, nag-signal ka na nga eh. Yan na naman, overtake na naman tayo dito. Di ba? May nag-counterflow na naman. Ganun. Hindi lang isa, hindi lang dalawa,
kundi dalawa. O pwede na? Pwede na. Hop, 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 hop. Kita ba ako ng truck? Kita ko niyan. Pero wag assuming. Medyo malayo naman na ako. Kita naman siguro ako. Ayan, kita na ako niyan. May tatawid eh. Ay, nung Chev. Oo naman, Chev naman yun. Chev EcoSport. EcoSport kaya. EcoSport. 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 Chev EcoSport. Chev EcoSport pedestrianes. Chev EcoSport, EcoSport, EcoSport. Sabi nila may parang Tecronolin daw ang Shell. Wala naman ako nakikita. Ilang beses na ako nagpapagasolina dyan, wala naman. Chev EcoSport. Anong oras na? Ang TV na. Sa tingin ko ubos na ang ating memory. EcoSport. Oh. May sobrang bilis na bisikleta. Wow. R15. Pojing Poji. Poji. Oh, easy. Chev EcoSport. Sa gitna ng food ko, atras tayo punti. Sometimes. Ay, ang cute naman nun. TNT 3135 yata yun eh. From Benelli. Maganda yun. Mas malakas pa nga yun dito eh. Maliit. Mas malakas pero syempre mas mahaba pa rin to. Well, hindi natin alam. Talagang malakas kasi yun. Tsaka mamahalin yun. Siguradong magandang under noon. Mas maganda kaysa dito. Etong CR152, maganda ang makina sa totoo lang. Pero medyo mahirap imaneho. Bakit? Yung kadena niya kumakadyot-kadyot eh. Binawasan ko na ganun pa rin. Siguro magdagdag na lang tayo ng sprocket.
Classic means chill, ha? Dito ka na, takbo mo pa rin 80. Huwag naman. Daming tawiran dito. May mga tao pang tumatawid. Oh. Huwag mong sasabayan yan, Rex. Wag. 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 Ang maging dahilan ng aksidente nilang dalawa, magpapakatarantado pa ng mas matindi yung ano, driver niya. Lord Center o kaya Toyota. Toyota yan. Basta car dealer lang. Hindi, brand new binibenta nun. Toyota yun. Di ba ganon? Pag magbenta ka ng ano, sasakyan, eh hindi pwedeng car dealer lang. Kung second hand o car dealer, pero pag ano, brand new, dapat nakalagay Toyota, Chev. Kung pagsasabayin mo lahat, dapat na lahat merong ano, merong indication, kalatura, ano na to, basta merong tatak na malaki, yung official na tatak ng mga sasakyan. Ang daming Shell, mahal na gasolina, pero Caltex ilan lang, mahal na rin naman. Mabenta naman ang Shell. Bakit ang Caltex hindi? May Tecron pa sila. Baka may magtiyagang mag-vlog niyan. Search. Ako kasi tamad ako eh. Oh, nasa floor center na yata tayo. Hindi, floor shakies to eh. Wala pa. Dito na lang tayo sa gitna. Hindi pa ako kumakain sa shakies. Ilang taon na ako. May bawang pa yata to eh. Bawang pa to. Ano ka ba? Hindi pa to Sanfo. Pa to Sanfo. Tingnan mo yan. Malaking sasakyan. Pero hindi ko pa napansin. Nung nasa tabi ko na, tumapat na. Saka ko lang napansin. Ingat-ingat tayo. Kaya mainit na. Ayun oh, floor center. Liliko na tayo nito. Bawang pa pala to eh. Hindi pa to San Fernando eh. Bawang pa to eh. O San Fernando na. Sabi naman San Fernando. O di okay. Siguro nga San Fernando na. San Fernando na. Alam ko nga pala yung ano doon eh. Teka, hindi pa yata umabot eh. Wala pa. Bawang pa to. Dito na tayo. Ay.